for DJ Rocky's Secret Files. Sobrang pogi niya. Sinabi ko yun sa kanya. Pero kahit pogi naman daw siya, hindi niya malalabanan ng boyfriend ko. Kahit daw 10 beses pa siya kumayod, hindi niya matatapatan ang yaman ni Joseph. Tinanong ko siya, Richard, ano bang problema mo? At sumagot siya ng, problema ko lang naman, lumampas ako sa dapat. Sa dapat na hindi ko dapat maramdaman para sa'yo. Dapat hanggang kaibigan lang kita. Pero hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Mahal na kita, Bella. Maling aminin pero mas maling itago. Akmang bubuka na ang bibig ko nang marinig ko ang malakas na busina ng kotse ni Joseph sa labas. At ang tanging nasabi ko na lang ay, I'm sorry, Richard. Engaged na ako. Sabay pakita ng kamay ko sa kanya kung saan nakasuot ang singsing na bigay sa akin ni Joseph. Sumagot siya ng, alam ko. Sige na. Hinihintay ka na niya sa labas. Mag-iisang buwan na nakaalis si Joseph sa Pilipinas noon. Ganon din katagal na hindi nagpapakita sa akin si Richard. Isang araw, biglang nagparamdam sa akin si Alicia, ang aking pinsan, na ex ni Richard. Nagising na lang ako na nasa kwarto ko na siya. At ang sabi niya, aba, para kang si Sleeping Beauty matulog. Hindi ka lang kasing beauty ni Beauty. Kasing haba pa ni Rapunzel ang buhok mo. Ang ganda mo, te! Sinabi niya yun sa akin na parang sarcastic siya. Na-share sa akin ni Alicia na nagtapat si Richard sa kanya. Hindi na daw siya nito mahal. Ang sabi daw ni Richard sa kanya, ako daw yung bago nitong mahal. Kaya naman si Bella, ako, sobrang nashock ako sa sinabi niya. Nagmamakaawa at nakiusap sa akin si Alicia na huwag ko daw patulan si Richard kasi hindi niya daw kakayanin. Iyon lang. Yun lang yung sinabi niya sa akin. At mabilis na siyang lumabas ng kwarto. Mangiyak-ngiyak siya. Naaawa ako sa kanya. Sumunod namang nagparamdam sa akin si Richard. Inabangan niya ako sa paglabas ko sa trabaho ko. Yung dating masaya niyang muka, kitang-kita ko yung lungkot sa mga mata niya. Tinanong niya ako kung pwede daw ba kaming mag-usap. Hindi ako sumagot. Tumango lang ako. Dinala niya ako sa isang restaurant. Tinanong niya ako, so, kaya mo magpakasal sa taong hindi mo naman mahal? Sumagot ako ng, mahal na mahal ako ni Joseph. Minahal ko siya. Ngayon kung hindi mo yun matatanggap, wala na akong magagawa pa. Sumagot siya sa akin ng, duwag ka, Bella. Bakit hindi ka magpakatotoo? At sabi ko, duwag na kung duwag. Who cares? Kung kinakailangan kong magpanggap, gagawin ko. Huwag lang akong makasakit ng iba. May makikilala ka pang iba.
Yung babaeng matapang na kaya kang ipaglaban. At hindi ako yun. At tinanong niya ako ng, hanggang kailan mo kayang panindigan niyang si Joseph? At sumagot ako ng, hanggang kailangan niya ako. Sa sagot kong yun, tumigil na si Richard. Bagsak ang balikat niya, kasabay ng mga luhas sa kanyang mga mata. Kahit ako naaawa sa kanya pero pinipigilan ko ang sarili ko. Maliwanag pa sa sikat ng araw na namili ako sa pagitan ng taong mahal ko at mahal ako. At mas pinili ko ang taong mahal ako. Bakit? Kailangan pa ba talaga na may bakit? At kailangan ba talaga na may sagot sa bakit? Kasi sa pagpili ko kay Joseph, alam kong kapalit noon ay ang totoo kong kaligayahan. At kapag tuluyan na akong naikasal sa kanya, habang buhay ako magpapanggap na masaya, habang nakaharap sa kanya. Pero mas gugustuhin ko pa yun. Yung ako nilang yung masaktan kaysa ako yung makapanakit ng iba na walang ginagawang masama sa akin. Kundi ang mahalin ako ng wagas at tapat. Pagkatapos ng pag-uusap namin na yun ni Richard, we decided to be friends. Ayaw niyang maputol yung nasimulan naming friendship. Naibalik naman namin yun. Ang galing namin parehas, parang wala lang ang lahat. Until one day, may isang pabor na hiningi sa akin si Richard. Kung pwede daw na isang araw kaming magkasama. Pupunta daw kami sa isang resort na hindi kalayuan sa Maynila. Isang araw lang daw at kami lang daw dalawa. Sakto, Sabado nun, wala akong pasok. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob para magdesisyon. Kumuha ako ng isang traveling bag. Nag-empake ako. Maraming pwedeng mangyari sa isang araw, sa isang lugar na pwede kaming magpakatotoo ni Richard. Ako ang sumundo kay Richard kasi wala siyang sasakyan. Pagsakay ni Richard, napalingon siya sa likod. Napatingin siya sa bag ko. Pero wala akong narinig. Hinintay kong tanungin niya ako tungkol sa bag. Ang laki-laki ng traveling bag na dala-dala ko. Pwede akong sumama na sa kanya kung aalokin niya ako. Pero wala akong narinig sa kanya. Bago kami makarating sa resort, may malaking simbahan kaming nadaan. Ganun lang yung ginawa namin. Hindi kami ginabi sa resort at bumalik na rin kami sa Maynila. At yun yung last day na magkasama kami. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng cellphone ko. Si Richard tumatawag. Nagpapaalam aalis daw siya ng bansa. Naiyak ako. Ang dami kong gustong sabihin sa kanya pero hindi ko nasabi. Pigil na pigil. At ang tangi ko na lang nasabi sa kanya ay, mag-ingat ka. Bye. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan simula nang umalis si Richard. Dati, madalas kaming mag-exchange ng messages. Sa Viber, sa Facebook. May mga pagkakataong tumatawag pa siya. Yung dating dalas, dumalang. Dumalang ng dumalang. Hanggang sa nawala na. Umuwi na rin noon si Joseph. At nag-asikaso na kami ng kasal namin. At in fairness naman kay Joseph, ang aking boyfriend, napaka hands-on niya. Totoo pala yun, no? Kapag ikakasal ka, halos hindi mo na magawang makatulog. Punong-puno ng kaba yung dibdib ko.
Hindi ko maipaliwanag kung paara saan yung kabang nararamdaman ko. Ang daming naglalaro sa isipan ko. Pero never kong naisip na umatras sa kasal namin ni Joseph bukas. Hindi ko alam kung anong dahilan ni Joseph hindi raw siya makakarating. Hindi dumating ang groom ko sa kasal namin. Nanlambot ang mga tuhod ko. Nanghina ako, sobrang mixed emotions. Gusto kong sumigaw pero parang wala akong boses. Gusto kong umiyak pero bakit ganun? Walang luhang pumapatak sa mga mata ko. Gusto kong magalit, magwala pero hindi ko magawa kasi wala akong lakas. Hindi ko na namalayan kung paano kami nakauwi ng bahay. Basta sa mga oras na yun gusto ko lang mapag-isa. Nagkulong ako sa kwarto ko. Una kong nahagilap ang cellphone ko. Maraming missed call si Joseph. Binuksan ko ang cellphone ko, inalisan ko ng battery at pinutol ko ang SIM card. Sunod kong nahagilap ay ang laptop ko. Binuksan ko para i-delete yung account ko sa Facebook. Pero pagbukas ko ng Facebook, bumungad agad sa timeline ko ang status na nakapost sa account ni Richard. At ang status niya ay in a relationship. Ang lupit! Sa araw sana ng kasal ko, nagpalit ng status ang lalaking nangako sa akin ng wagas na pag-ibig. Nasaan na ang pag-ibig na ipinako niya sa akin? Ilang buwan pa lang siya sa barko. Napahawak ako sa dibdib ko. Parang hindi ako makahinga sa sobrang sakit. Sobrang sakit. Parang durog na durog ang puso ko. Hindi ko nga alam kung alin yung mas masakit eh. Yung hindi pagsipot sa akin ni Joseph sa simbahan. Or ang malamang hindi na ako ang babaeng mahal ni Richard. Sa isang iglap, dalawang nawala sa akin. Ang lalaking pinaglaban ko hanggang sa huli at ang lalaking totoong laman ng puso ko. Napaisip tuloy ako kung nagpakatotoo ba ako noon. Okay kaya kami ni Richard? Hindi ba ako masasaktan ngayon? Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, hindi ko pa rin magawang magalit sa kanilang dalawa. Una para kay Joseph. Ano man yung dahilan niya, hindi ko siya masisisi. Maraming siguro. Nararamdaman niya siguro na hindi ako buo para makasama siya. Pero bakit ganun? Nagawa niya akong talikuran at iwanan. Sobrang sakit ng pagtalikod niya sa akin. Kasi hindi niya alam yung binitiwan at tinalikuran ko para sa kanya. Ayokong isumbat sa kanya yung ginawa ko. Isang araw, nagising na lang ako sa isang kwarto. Nasa ospital na pala ako. Halos 2 linggo pala akong hindi naglalabas sa kwarto ko. Nawalan ako ng ganang kumain, mabuhay. At hindi yun kinaya ng katawan ko. Sa pagmulat ng mga mata ko, si Joseph ang una kong nakita. Puro pasa ang mukha nito. Malamang sa galit ni Papa kaya ginawa sa kanya yun. Noong makita ko si Joseph, parang naging gripo yung mata ko sa luha. Kaharap ko ang lalaking hanggang sa huli pinaglaban ko. Pinaglaban ko ang alam kong kaligayahan niya, kapalit ng kaligayahan ko. Katulad ko, naiyak rin siya. At nag-iyakan kaming dalawa. Umiyak siyang nagsimulang humingi ng tawad.
Bella, patawarin mo ako. Natakot ako. Kinulang ako ng lakas ng loob para siputin ka sa simbahan. Baka kasi mangyari lang uli na iwanan ako doon ng bride ko. Natakot ako, patawarin mo sana ako. Mahal na mahal kita, Bella. Kaya sana mapatawad mo ko. Paulit-ulit na humihingi siya sa akin ng tawad. Habang hawak-hawak niya ng mahigpit ang kamay ko. At sumagot ako sa kanya ng, sana katulad mo din ako na natakot. Sana naging duwag na lang din ako na ipaglaban ko yung pangako ko sa'yo. Yung pangakong kailanman hindi kita sasaktan at iiwan. Sana naging duwag ako para panindigan yun. Itong mga luha, alam mo bang hindi ito para sa'yo? Nakita kong nalito si Joseph. Pero nagpatuloy ako. Pinili kong ipagtapat sa kanya ang katotohanan. Ang sabi ko, may mahal akong iba. Pero ni minsan hindi ko siya nagawang pagbuksan sa puso ko. Kasi nauna ko na dito. Nagawa ko siyang bitawan kasi ikaw yung gusto kong hawakan. Nagawa ko siyang saktan kaysa ikaw yung masaktan. Alam mo bang lumalaban ako sa sarili kong nararamdaman nang hindi mo alam? Ipinaglaban kita. Inihanda ko ang sarili kong malungkot habang buhay kapalit ng kaligayahan mo. Kung natakot ka, sana pala natakot na lang din akong mawala siya. Sana nangibabaw din sa akin yung takot kaysa sa pagpapahalaga ko sa'yo. Pero kahit na nagawa kong magmahal ng iba, alam mo yung isang bagay na hindi ko nabago? Yun na yung hindi ka iwanan. Hindi kita kayang iwanan at saktan. Pero ikaw ang dali sa'yo. Ang dali mo kong tinalikuran at iwanan. Alam kong nagulat siya sa mga naging revelasyon ko. Pero nakita ko pa rin sa mga mata niya yung pagmamahal niya sa akin. Niyakap niya pa rin ako at paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa akin. Akala ko magagalit siya, iiwan niya na ako, pero hindi yun nangyari. Saksi siya sa kabiguan ko, sa kalungkutan ko. Isang araw, tinawagan ako ni Richard. Inimbitahan ako sa kasal nila ng girlfriend niya. Ang saya-saya niya. Pagbaba daw nila sa barko ng girlfriend niya, magpapakasal na sila. Buntis na daw kasi yung babae. At kapag pinanganak daw yung panganay niya, kukunin daw niya akong ninang. Hindi ko na nagawang tapusin pa yung pagkukwento niya. Nagkunwari akong hindi ko siya madinig. Putol-putol yung linya niya kunwari. Pero actually, dinig na dinig ko ang lahat ng sinabi niya. Sa bawat katagang lumabas sa bibig niya, parang patalim na sumasaksak sa puso ko. Hindi niya siguro talaga ako mahal. Imagine nagawa niya akong imbitahan sa kasal niya. Sa huling check ko sa mga sinabi niya sa akin sa tapat ng altar, ako yung gusto niyang makasama habang buhay. Nagawa niya pa akong aluking maging ninang. Ninang, ay ako dapat yung nanay ng magiging anak niya kung nagkataon. Napaisip tuloy ako. Totoo kaya niya akong minahal? O pinaglaruan niya lang yung feelings ko? Baka sinubukan niya lang ako kung mabilis ako matukso. Ang totoo, muntik na akong matukso at maniwala sa mga pinakita niya at pinadala niya sa aking pagmamahal. Nung araw na humingi siya sa akin na makasama siya, kaya ako nagdala ng malaking bag, nag-empake ako ng damit
Kasi kung yayayain niya akong lumayo at sumama sa kanya nung araw na yun, sasama ako eh. Hinintay ko lang na patunayan niya yung pagmamahal na sinabi niya. Pero walang nangyaring ganoon. Ang bilis niyang makahanap ng iba. Umattend ako ng wedding niya nang hindi niya alam. Oo, tinorture ko yung sarili ko. Sinaktan ko yung sarili ko. Paraan ko yun para parusahan yung sarili ko. Ako sana yun eh. Yung bride niya. 3 taon. 3 taong nang move on ako. Pero hindi umalis sa tabi ko si Joseph. Nandyan lang siya palagi, nakasuporta, nakaagapay, nakikisenti sa akin. Sa ngayon, masaya na ako sa piling ni Joseph. Hindi uli naging kami, pero basta na lang kaming nagpakasal. Sa pagkakataong to, hindi ko na kailangan magpanggap sa kanya. Kasi totoo na masaya na ako sa piling niya. Kung noon minahal ko siya, ngayon mas mahal na mahal ko na siya. Ang sarap na sa kabila ng lahat, kami pa rin pala ang nakalaan para sa isa't isa. Ngayon na-realize ko na tama ang desisyon ko noon. Napanindigan siya hanggang sa huli. Kasi si Joseph lang pala talaga ang magmamahal sa akin ng tunay. Sa asawa ko, Joseph, salamat kasi hindi ka napagod sa paghihintay. Sa pagbabalik ng pagmamahal ko sa iyo. Mahal na mahal kita. Salamat sa wagas na pagmamahal mo sa akin. Sa ngayon, magdadalawa na ang anak namin. Sa December, nakatakda akong magsilang sa bunso namin. Hanggang dito na lang po. It's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Ipinagpalit niya ako sa kabarkada ko. Kaya nag-move on ako sa paraang hindi ko inakala. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Hindi man ako araw-araw na nakakapakinig ng programa ninyo. Pero mahilig akong sumabaybay sa mga secret file na umiere at binabasa ninyo. Ito ang first time kong magpadala ng sarili kong kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Sophie. At ito, ang aking secret file. July 2020. Noong magkakilala kami ng isang foreigner. Naitago na lang natin sa pangalang Rose. Isa siyang MIU o Men in Uniform dito sa Pilipinas. Jewish ang kanyang ama at Filipina naman ang kanyang ina. Pero dito na siya lumaki sa Pilipinas. Ako naman, nung nagkakilala kami, first year college ako. Kumukuha ako noon ng kursong Bachelor of Science in Criminology. Naging maayos naman ang relasyon namin kahit LDR. Hanggang sa first time naming magkita noong December 2020. Sinundo ko siya sa airport galing Manila. Grabe, nang makita ko siya sa personal, sobrang puti niya. Talagang foreigner ang dating. At mas nangingibabaw ang dugong Jewish sa kanya. RNR o Rest and Recreation ang ipinunta niya rito na magtatagal ng 3 linggo. Kaya nagkaroon kami ng oras para magkasama. Bago pa siya dumating sa amin sa Cebu,
Nag-book na ako ng hotel for 3 weeks para doon kami magstay dahil malapit lang ang hotel doon sa workplace ko at sa school ko. Isa kasi akong working student. Sa umaga, nasa eskwelahan ako at sa gabi, nagtatrabaho ako bilang isang receptionist. 3 oras lang palagi ang tulog ko. Minsan naman, sa workplace ko na nagagawang makatulog. Kaya siguro naging anemic dahil palaging gabi ang duty ko. Tuwing Sabado at Linggo, wala akong pasok. Kaya isinama ko siya sa mga gala kasama ang mga kaibigan ko. Ipinakilala ko si Rose sa kanila. Sobrang friendly niya at kampante naman ako sa kanya at sa mga kaibigan ko. Lumipas sa mga araw, inimbita kami ng isa naming kaibigan na mag-bar. Naalala ko pa, Biyernes ng gabi yun. Tumanggi ako kasi may duty ako. Bawal ako mag-absent. Ipinagpaalala ko na lang sa kanya na sa Sabado na lang kami pumunta dahil may pasok ako sa trabaho. Pero ang hindi ko alam, yung kaibigan ko palang lesbian na sobrang close ko, nag-chat kay Rose. Niyaya niyang sumama sa bar. Sumama naman si Rose nang hindi nagpapaalam sa akin. Nalaman ko lang yun dahil sinabi sa akin ng mga security guards sa labas na nakita raw nila ang girlfriend ko at yung kaibigan ko na galing sa bar. Magka-holding hands pa raw yung dalawa. Hindi naman ako naniwala sa kanila. Sinubukan kong kontakin si Rose. Pero out of coverage area yung phone number niya. Kaya ang ginawa ko, nag-out ako ng maaga para alamin ang totoo. At doon ko nga sila nakita sa hotel na natutulog. Nang makita niya ako, bigla siyang nagulat. Alam kong may hangover pa siya. At bigla siyang umiyak. Sabi ni Rose, wala raw silang ginagawang masama. Hindi pa nga ako nagtatanong sa kanya pero defensive na agad siya. Hindi ako naniniwalang walang nangyari sa kanila. Dahil pareho silang lasing. Tapos yung damit at short ko pa ang suot nung tomboy. At hindi lang yung isang beses nangyari. Sinira niyang tiwala ako pero ako naman marupok pinatawad pa rin si Rose. Pagkatapos noon, nagkabalikan kami. Naging okay kami hanggang sa bumalik na uli si Rose sa Manila. Naging LDR na naman kami. At kung minsan ako ang pumupunta sa kanya dahil busy naman siya sa trabaho niya. Naging maayos ang takbo ng relasyon namin. Hanggang isang araw, napagbuhatan niya ako ng kamay dahil sa away namin. Ayaw kong ibigay yung gusto niya. Pinipilit niya ako. Araw-araw, nag-aaway kami dahil ayaw ko. At doon naman siya gumagawa ng kababalaghan. Gumagalaw siya ng ibang babae. Sa loob ng 3 taon, tiniis ko. Kahit minsan ako na lang yung nag-hold sa relasyon namin. Then one day, hindi ko na kinaya. Sumuko ako. Nakipaghiwalay ako kay Rose noong July 2023 sa mismong anniversary namin. May bago na siyang girlfriend. Halos 3 taon. Single na ako. Tapos nakilala ko siya. Sisirain niya yung tiwalang binigay ko sa kanya. Life must go on without them. Akala ko, hindi ko kayang mag-move on. Pero nagawa ko naman. Dahil pagkatapos ng 1 taon, December 2024,
may nakilala akong isang follower ko sa TikTok. At hindi ko inaasahan ang magiging role niya sa buhay ko magmula noon. That time, broken ako sa mga post ko. At isang follower na ito sa mga nagko-comment sa post ko. Isa siya sa nag-motivate sa akin. At dahil sa comment niya na cheer up naman ako. Na-curious ako sa kanya, kaya inistalk ko siya. Nagpasalamat ako sa advice niya. Doon na nagsimula ang lahat. Nagpakilala kami sa isa't isa. Medyo matagal-tagal din ang convo namin sa TikTok. Tapos sabi ko sa kanya kung pupwede, doon na lang kami sa Messenger mag-usap. Binigay naman niya yung account niya. Tapos isang araw, bigla na lang siya nagsabi na bibigyan niya raw ako ng 2,000 para raw sa allowance ko. Dagdag bayad sa pang-tuition ko since nag-aaral ako. Nag-aaral ako ng pagiging flight attendant for 6 months. Dahil naka-enroll na ako nung time na yun. Lumipas sa mga araw, hindi kami consistent na mag-usap. Bigla-bigla na lang siyang mawawala, tapos bigla-bigla na ring susulpot. Hindi ko masyadong iniisip yun. Since bago pa lang naman kami magkausap. Then 1 month ang lumipas, kinontak na naman niya ako, nangungumusta. February noon, malapit ng Valentine's Day. Padadalhan niya raw ako ng bulaklak pero tumanggi ako. Since hindi naman kami magjowa. Meron din namang usapan. Nag-video call naman kami pero kadalasan nag-chat lang talaga kami. May mga panahon nag-aaway kami tungkol sa pagmamaldita niya sa akin. Sinasabi niya na ginagamit raw niya ako para sa experiment niya. Sabi ko nga sa kanya, wag mo akong isali sa experiment mo. Wala ka namang mapapala sa akin. Then after that, nawalan kami ng communication. Napatanong nga ako eh. Ano bang meron kami nitong taong to? Hindi naman kami magjowa pero lagi kami nag-aaway. Tapos bigla na lang kami tatawa. Ang labo. Then fast forward, nakapag-decide akong umuwi na lang sa tito ko sa Quezon City. Tinapos ko lang ang first semester sa pag-aaral ko na maging flight attendant. Hindi ko na rin kasi kaya yung gastusin. Dahil sinusuportahan ko rin yung papa ko. Nung time na yon si follower ang una kong tinawagan. Shinare ko sa kanya na doon na ako sa QC uuwi. Sinabihan ba naman ako na wala raw siyang pakialam sa akin? Sa sobrang inis ko sa kanya, pinatayan ko siya ng tawag. At sobrang haba ng message na ichinat ko sa kanya. Sabi ko nga, sino ba naman ako? Sino ako para magkaroon siya ng pakialam sa akin? Wala naman kasi talagang kami. So binuhos ko dun sa message ko sa kanya yung lahat ng inis ko. Pagdating ko sa QC, nakahanap ako ng trabaho, nagbisi-bisihan. And since may naitabi naman akong pera, nag-start ako ng maliit na business kasama ang pinsan ko. Nakabenta kami ng mga pabango. Medyo matumal kasi baguhan pa lang kami sa negosyo. Lumipas ang mga araw at linggo. Bigla na lang siyang nag-message sa akin kasi nga napaaway ako sa TikTok. Yung taong naging kaaway ko, scammer. Na-wrong send kasi ako sa isang application na nandun yung pera. Yung 3,900 sa iba ko na send. So dun ko na lang na-realize na wrong number pala yung napadalhan ko. Kaya kinontak ko yung taong yun, nagmakaawa ko imbalik yung pera na yun kasi para naman sana yun sa pamangkin kong may sakit. Then minessage ako ni follower, sabi pa niya sa akin ano raw yung pinost ko. Sabi niya, tanggalin ko raw yung post ko. Baka raw makakasuhan ako.
Siya na lang daw ang magbibigay sa akin o magbabayad sa akin. Sa isip-isip ko, concerned ka? Pero napangiti ako doon. Then nabuksan na naman ang komunikasyon na sa aming dalawa. Minsan pag hindi siya busy, tinatawagan niya ako through phone call or video call. Then naging mas madalas na ang pagtawag niya sa akin. Natawa pa nga yung tito at tita ko, sabi nila, sino ba yung kausap mo lagi? Biro ko sa kanila, jowa ko po yan. Pero ang totoo, hindi ko naman talaga alam kung anong meron kami. Then one day pinadalhan niya kami ng pagkain. Sabi ng tita ko, wow, ang sweet naman. Ngumiti ako. At natagpuan ko na lang ang sarili ko na unti-unting naa-attach dito kay follower. Yung attachment na ang hirap nang kumawala. DJ Rocky and DJ Jello. Ang kwento ko ay kwento ng isang taong merong pusong naliligaw. Pusong naghahanap. At pusong natuto. O posibleng patuloy na natututo na magmahal uli. Sa likod ng mga screen. Sa pagitan ng mga mensahe at tawagan. Pero, gayunpaman, pwede naman ako sumubok ulit, di ba? Kahit hindi pa kami nagkikita, ang mahalaga, may nagpapainit ng puso ko. Kayo ba, naniniwala ba kayo sa pag-ibig? Sa digital world? Kasi ako, parang nandito na ako. Hanggang dito na lang po muna. Salamat sa pagbabasa ng aking secret file. Muli, ako si Sophie. At ito ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Ibinenta ko ang anak namin ng asawa ko dahil sa kahirapan. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Dumaan ako sa isang masalimuot na nakaraan. At gusto ko sana itong ibahagi sa inyo. Para sana tuluyan ko ng mabitawan ang panghihinayang at pagsisisi na naimpok sa puso at isip ko ng maraming taon. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lydia. At ito, ang aking secret file. Taong 2006, noong makilala ko si Fidel. Isa siya sa mga driver noon ng amo kong politiko. Noon, kapapasok ko lang din bilang isang katulong. Hindi na rin kasi ako nagtuloy ng pag-aaral sa high school. Siguro dahil mapurol talaga ang ulo ko, hindi na ako nag-interes. Lagi akong hirap sa mga aralin. Kaya namasukan na lang ako bilang katulong. Sa unang pagkikita namin ni Fidel,
Hindi ako agad nagkaroon ng interes sa kanya. Pero sa paglipas ng panahon, habang naninilbihan kami sa amo namin, unti-unti kong nakita na mabuti naman siyang tao. Nararamdaman ko rin na nagkakagusto siya sa akin. Kaya unti-unti ko rin siyang natutuhang mahalin. Hindi ko maiwasan na mahagaanan siya ng loob dahil halos palagi siyang nakakasama ko rito sa puder ng amo ko. Kaya palaging kami ang magkaramay sa mga problema. Dito na nga tuluyang nagbukas ang kalooban ko sa kanya. Hanggang sa isang araw, may nangyari sa amin. Ginusto namin, pero hindi namin inaasahan na magbubunga ito. Parehas kaming hirap, parehas kaming wala masyadong plano sa buhay. Pero may nabuo at kailangan naming panindigan. Wala rin kaming ibang magawa kundi ang umamin sa amo namin. Akala ko maiintindihan ng amo namin ang kalagayan ko. Pero dahil nga raw buntis ako, tanggal ako sa trabaho. Si Fidel ang maiiwan bilang driver. Hindi raw ako pwedeng magpagod dahil may ipinagbubuntis ako. Kaya maghanap na lang daw sila ng ipapalit sa akin. Kahit pansamantala lang. Sa kabila ng lahat ng mga nangyayari, pinili ni Fidel na panindigan ako. Walang-wala kami. Pero inalok niya ako ng kasal. Hindi na ako nakatanggi. Dahil total, siya naman ang ama ng batang ipinagbubuntis ko. Naisip ko, bahala na. Ang importante, pinipili naman niya kung panindigan. Sa susunod na lang namin po problemahin kung paano itatawid ang pagpapalaki sa batang bunga ng pagmamahalan namin. At akala namin magiging madali lang ang lahat. Pero mukhang hindi pala talaga, DJ Rocky at DJ Jello. Napilitan akong umuwi muna sa nanay at tatay ko. Sinabi ko sa kanilang totoo. Nabuntis ako. Pero kahit ganoon, hindi nila ako itinakwil. Mas natuwa pa nga sila dahil magkakaroon na sila ng apo sa akin. Tinanggap nila ng buo ang pagbubuntis ko. Hanggang sa ipinakilala ko rin sa kanila si Fidel, ang taong mahal ko, ang ama ng batang dinadala ko sa sinapupunan ko. Tamang-tama lang na manhikan si Fidel sa mga magulang ko para sa nalalapit naming kasal. Walang garbo, wala masyadong handang masasarap na pagkain. Tanging presensya lang, paggalang, at mahinahon na paghingi ng pahintulot kung pwede niya akong pakasalan. Sa kabaitan naman na ipinamalas ni Fidel sa pamilya ko, maaga niyang natanggap ang basbas ng mga magulang ko. Naikasal kami sa Huwes. Mga magulang lang din namin ang nakasaksi. Wala kaming inimbita. Maski ang amo namin, hindi na namin inabala. Matapos ang kasal namin ni Fidel, pinagtuunan namin ng pansin ang pagbubuntis ko. Medyo nakararanas kasi ako ng paninigas ng tiyan. Kaya nagpakonsulta kami at pinayuhan ako na mag-bed rest. Yung hihiga lang, hindi maglalakad-lakad ng malayo, yung magpapahinga lang talaga. Umasa kaming lalo pang bubuti ang kalagayan ko at ng anak namin pagdating ng ika-7 buwan. Kaya lang DJ Rocky at DJ Jello, parang lalo lang nananakit ang tiyan ko. At parang may lumalabas na hindi normal mula sa loob ng tiyan ko. Kung kaya't
napaaga ang pagluwal ko sa anak namin. Nauwi sa isang emergency cesarean na operation ang aking pagbubuntis. Isang sanggol na babae. Pero premature at mukhang may komplikasyon. Hindi namin inaasahan na may mas malaki pa palang problema. Mas malaki pang problema na ikapapanganib ng buhay ng anak namin ni Fidel. Pero sa bandang huling bahagi ng pagbubuntis ko, nagkaroon ng mga komplikasyon. Kaya napaaga ang panganganak ko. Na-CS ako. Pero hindi pala doon nagtatapos ang problema namin. Pagkapanganak ko sa anak namin ni Fidel, pinangalanan namin siyang Sofia. Napakagandang bata. Pawing-pawi ang pagod ko nang marinig ko ang pag-iyak niya. Pero sa patuloy na pag-iyak ni Sofia, doon may nakita ang mga doktor ko. Hirap siyang huminga. Yung bang parang naghahabol? Basta hindi normal. Bawat paghinga, maririnig na merong problema. Kaya agad siyang tinutukan ng mga doktor. At nakita nila na may impeksyon si Sofia sa baga. Ang mas masakit, kailangan niyang operahan. Wala kaming perang panggastos. Pero sabi ni Fidel, susubukan niyang gawan ng paraan na makalikom ng pambayad sa operasyon ni Sofia. Nangutang siya sa mga kamag-anak, nanghingi ng donasyon, lumapit sa mga politiko. Pero hindi pa rin sapat ang nalikom niyang halaga para sa operasyon. Kaya inobserbahan muna ang anak namin ng ilang araw. Baka sakaling bumuti ang lagay nito. Sa pang-4 na araw, nag-seizure si Sofia. Kailangan niya agad maoperahan. Hindi na kami nakapag-isip. Agad naming pinasalinan o pinasailalim sa operasyon si Sofia. Grabe na raw ang impeksyon niya sa baga. At maaari siyang mamatay kung hindi siya maooperahan. Kawawa ang anak namin. Ang problema lang talaga hindi namin kayang gastusan yung operasyon niya. Aabot ng milyon ang halaga. At ang layo pa sa kalahati ng nalikom naming pera. Pero bahala na. Kailangang maisalba ang buhay ng anak namin. Itinuloy namin ang operasyon ni Sofia. Pero hindi kaya ng perang meron kami. Nakita ko sa malayo si Fidel. Awang-awa ako sa kanya. Walang-wala kami. Naisip ko hindi namin kakayaning buhayin ang bata. Sa kasalukuyan naming sitwasyon. Kawawa si Sofia kung dadanasin lang din niya ang hirap na pinagdaraanan namin ngayon. DJ Rocky at DJ Jello, desperado akong isalba ang buhay ng anak namin. Kailangan ko ring gumawa ng sakripisyo alang-alang sa kanya. Lumapit ako sa isang kakilala. Hindi kami malapit na magkaibigan, pero hindi rin magkagalit. Magkakilala lang kami. Noon ko pa alam na gusto niyang magkaanak. Hindi sila nabibiyayaan ng asawa niya. Nakita ko ang pangangailangan niya.
Nakita rin niya ang pangangailangan ko. Kinailangan kong gumawa ng hakbang. At alam kong labag sa loob ni Fidel ang ginawa ko. Pero kailangan kong gawin yun alang-alang kay Sofia. Pumirma ako sa isang kasulatan. Oo. Pumirma ako sa isang kasulatan. Nakasaad doon na inaangkin nila ng asawa niya ang anak ko. Na hindi ako magpapakilala sa anak ko bilang tunay niyang magulang kahit kailan. At hindi ako muling lalapit sa kanila. May isa pang kasulatan na nagsasaad na kusa kong ibinigay sa kanila ang bata. Pumirma ako doon. At yun ang mga kondisyon para mabayaran nila ang pagpapagamot kay Sofia. Yun din ang kapalit. Sa kanila na si Sofia. Kanila na ang anak ko. Mabuhay lang siya. At lumaking nasa mabubuting kamay, kaya ako pumayag. Pinaliwanag ko kay Fidel ang lahat. Wala siyang nagawa. Parehas kaming naiyak, nalungkot, at sumuko. Kasi alam naming kailangan. Dahil hindi mabubuhay ng normal sa poder namin ang anak namin. Isang mahirap na desisyon ang binitiwan ko. Pero sa mga panahong yun lang. Yun lang ang alam kong tama at nararapat na gawin. Sa ngayon, minamanmanan ko ang anak ko mula sa malayo. Ilang taon na rin ang lumipas. Dalaga na rin si Sofia. Pero iba na ang pangalan niya. Binigyan siya ng bagong pangalan ng mga umampon sa kanya. Hindi na bale. Ang mahalaga, buhay siya. Buhay siya, masaya, at lumalaki sa isang matinong pamilya. Ang balita ko, nasa Amerika na naninirahan ang pamilyang kumupkup sa kanya. Hindi ko alam kung alam ba talaga ni Sofia ang tunay niyang pagkatao o hindi. Minsan gusto kong alamin. Pero tandang-tanda ko pa rin ang kasunduan namin ng kakilala ko. At ayokong guluhin pa uli ang buhay ng anak namin ni Fidel. Tanggap na rin ni Fidel ang mga nangyari. Ngayon, kaming dalawa lang ang magkasama. Nakabalik nga rin pala ako sa amo na pinagtatrabahuhan namin. Alam din ng amo ko ang nangyari sa amin. Sa anak namin. At nirerespeto niya ang naging desisyon namin ni Fidel. Desisyon ko bilang ina. Dala-dala ko pa rin sa konsensya ko ang mga posibilidad. Paano kung hindi namin ipinaampon si Sofia? Kumusta kaya ang buhay niya na kasama kami? Kaya ba niyang lumaki ng malusog at masaya sa poder namin ng tatay niya? Siguro, hanggang tanong na lang muna ang lahat. Wala pang sagot. Pero pangarap ko rin na mahanap ang sagot sa mga tanong na yan. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky at DJ Jello. Salamat sa inyong pagbabasa. Muli, ako si Lydia.
At ito, ang aking secret file. Now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Inamin ko sa best friend ko ang matagal ko ng lihim. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Matagal na akong nakikinig sa programa ninyo. Sa pagkakataong ito, gusto kong magbahagi ng aking kwento. Itago niyo ako sa pangalang Mateo. At ito, ang aking secret file. Noong kolehiyo, meron akong matalik na kaibigan. Itago natin siya sa pangalang Sarah. Naging magkaibigan kami dahil kami ang laging magkatabi sa seating arrangement. Halos lahat ng bagay ay sabay naming ginagawa. Mula sa biglang pagtakbo sa convenience store para bumili ng merienda, sa pagre-review para sa pag-aaral, hanggang sa walang katapusang movie marathon sa maliit kong dorm. Kung saan ako naroroon, naroon din siya. Para kaming magkapatid. Parang anino ko siya. Tas parang anino niya rin ako. Pinaging itinatanong ng mga tao sa paligid namin kung meron nga bang namamagitan sa aming dalawa. Pero ang sagot namin ay, hindi, magkaibigan lang kami, no? Sabay tawa. DJ Rocky at DJ Jello. Sa totoo lang, hindi ko nararamdaman na hanggang kaibigan ko lang si Sarah. Tuwing tumatawa siya sa mga corny jokes ko o kapag nakakatulog siya sa balikat ko habang nanonood kami ng pelikula, nararamdaman ko na nahuhulog na ako. At sa pagkakataong yun ay pinipili kong manahimik dahil ayokong masira ang pagkakaibigan namin na matagal na naming binuo. Hanggang sa isang gabing maulan. Friday night. Nasa dorm ako kasama si Sarah. Gaya ng dati, simpleng gabi lang. Kumakain kami ng instant noodles dahil pareho kaming kapos sa pera. Nakaupo siya sa kama ko. Samantalang ako'y nagsuscroll sa cellphone. Maya-maya pa, nakita ko na nagse-cellphone na etong si Sarah. Ako naman ay tumingin sa bintana.
pinakikiramdaman ang pagpatak ng ulan. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig lang ay ang ulan at ang hinang tunog ng electric fan. At sa kalagitnaan ng katahimikan, bigla siyang nagsalita. Sabi ni Sarah, "Alam mo, minsan, iniisip ko kung may taong nakakaintindi talaga sa akin." DJ Rocky at DJ Jello, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Napatigil ako, na para bang tumigil ang mundo ko ng ilang segundo. At bago ko pa mapigilan ang sarili ko, nasambit ko ang mga katagang. Ako, naiintindihan kita. Bigla siyang napatingin sa akin. Sabi niya, "Ano yun?" Ang tumatakbo sa isip ko sa pagkakataong yun ay bawiin agad ang mga sinabi kong salita. Yung tipong babawiin ko na agad, tatawanan, papaikutin ko na lang. Pero DJ Rocky at DJ Jello, parang may sariling buhay ang bibig ko. Nagpatuloy lang ako kahit kabadong-kabado ako. Sabi ko, what I mean is, alam ko kung paano mo gustong inumin ang kape mo. Matapang, pero may konting gatas. Alam ko na naiinis ka kapag merong maingay sa sinihan. Alam ko na palihim ka na umiiyak sa mga Pixar movie kahit ang tigas ng mukha mo sa labas. Alam ko na ang tapang-tapang mong tingnan. Pero ikaw ang pinakamabait na taong nakilala ko. Naiintindihan kita, Sarah. At sa totoo lang, mahal kita. Tumahimik siya. Ito yung tipo ng katahimikan na parang gusto mo nang lumubog sa sahig at magkunwaring hindi ka kailanman nagsasalita. Nakatingin lang siya sa akin. Walang imik. Nire-ready ko na yung sarili ko na umatras eh. Yung tipong magpatawa na lang tapos sabihin ko na, joke lang. Tara, manood na lang tayo ng Toy Story. Pero DJ Rocky at DJ Jello, bago ko pa magawa yun, ngumiti siya. Pero hindi yung formal na ngiti na ibinibigay niya sa mga kakilala niya. Kundi yung ngiti na ipinapakita lang niya kapag sobrang saya niya. Yung kumukulubot yung ilong tapos parang kumikislap ang mga mata. Tapos maya-maya pa, ibinaba niya yung cellphone niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. At dito na siya nagsimulang magsalita. At yung mga binitawan niyang salita ay ang mga salitang hinding-hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Buti naman, ang tagal mo eh. Tapos hinalikan niya ako sa labi. Doon mismo, sa maliit kong dorm, na amoy instant noodles, habang patuloy na pumapatak ang ulan. Sa labas,
na natatanaw namin sa bintana. May dalawang baso ng kalahating nakain na noodles sa mesa at ang puso kong sa wakas napalaya na. At simula noon, kami na. Matapos ang gabing yun sa dorm, nagsimula ang bagong kabanata sa aming kwento. Nagtapos kami ng kolehiyo, nakahanap ng trabaho. Nagsimula ng maliit na buhay sa lungsod. Ilang taon ang lumipas, kinasal kami sa isang simpleng seremonya. Walang engrandeng kasal. Pero bawat halakhak at luha sa araw na yun, baon-baon namin hanggang ngayon. Lumipas ang 2 pang taon. Dumating ang unang anak namin. Si Sheila. Sa gitna ng puyat at pagod, nakita ko si Sarah na parang ibang tao. Hindi na siya yung Sarah ng nakilala kong masayahin at laging handang tumawa sa jokes ko. Madalas na siyang tahimik, laging pagod. Parang laging may daladalang bigat sa balikat. Dito nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa relasyon namin. Akala ko sapat ang pagmamahal. Akala ko dahil matagal na kaming magkaibigan at kilala na namin ang isa't isa, madali lang ang lahat. Pero hindi pala. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig lang sa labas ng bintana habang nagpapadede sa anak namin. Malayo ang tingin na para bang may kung anong kulang. Minsan, hindi na niya nga ako nakakausap. Wala na yung gaya ng dati. Wala na yung mga biglaang lambing. Wala na yung tara nood tayo ng pelikula kahit late na. Napalitan na ng mga tanong na, anong ulam mamaya? Nabayaran mo na ba yung kuryente? Pwede ka bang magbantay sa anak natin sandali? Hanggang sa isang gabi, habang tulog na ang anak namin, tahimik ang buong bahay. Tinanong ko si Sarah, okay ka lang ba? Hindi siya agad sumagot. Ipinikit niya ang mga mata niya, tsaka huminga ng malalim. At sa unang pagkakataon, inamin niya ang nararamdaman niya sa akin. Hindi ko alam, napapagod na ako. Para bang nawawala na ako sa sarili ko. Hindi ko na kilala kung sino ako bukod sa pagiging ina, bukod sa pagiging asawa. At madalas parang hindi mo na rin ako nakikita. Doon parang sinuntok yung dibdib ko. Sa kagustuhan kong maging isang mabuting ama at provider, hindi ko na rin siya nakukumusta gaya ng dati. Hindi ko na siya nilalambing. Hindi ko na siya nakikiliti sa tagiliran niya kapag bad trip siya. Hindi ko na siya napapatawa. Tuwing pinapalitan niya ng diaper ang anak namin. Magkasama kami sa bahay pero parang nagkaroon kami ng kanya-kanya naming mundo. Doon ko naisip na ang tunay na pagmamahal hindi natatapos sa salitang mahal kita. Hindi natatapos sa kasal.
sa halik, sa pangarap, sa anak. Kailangan itong alagaan araw-araw. Kahit pagod, kahit walang oras, kahit paminsan wala nang natitira. Niyakap ko siya noon ng mahigpit. Wala akong masambit na kahit anong salita. Kinabukasan, maaga akong nagising. Naganda ako ng kape niya. At gaya ng gusto niya dati, ipinagtimpla ko siya ng kape na matapang na may konting gatas. At nilagyan ko ng note. Alam kong pagod ka, pero nandito ako. Nakikita pa rin kita. Kahit sa gitna ng gulo at gising sa madaling araw. Mahal pa rin kita. Higit pa sa dati. Sarah. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya yun. Napangiti siya. Tipid ng ngiti na minsan ko nalang makita, pero sapat na yun. Para malaman ko na nandun pa siya. Na may pag-asa pa. Alam ko namang hindi kami perpekto. May mga araw pa rin mahirap bumangon. Mahirap talagang maging adults. Mahirap na walang ibang kaagapay sa buhay. Walang katulong. Walang ibang mga magulang na pwedeng mapag-iwanan ng bata. May mga gabi na nagkakainisan. Pero sa bawat gulo, mas pinipili naming manatili. Dahil sa huli, ang tunay na kwento ng pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kilig ng unang halik. O sa saya ng unang pag-amin na may kasama pang takot. Kundi sa pagpili ng isa't isa bawat araw. Kahit sa mga panahong mahirap magmahal. At hanggang ngayon, DJ Rocky at DJ Jello, kahit merong kaming bata na umiiyak sa madaling araw, kahit may mga pagkakataong hindi talaga kami nagkakaintindihan ni Sarah, lagi naming sinasabi sa isa't isa na mahal kita. Pipiliin kita araw-araw. Tayo hanggang dulo. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Mateo. At ito, ang aking Secret File. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. Iniwan niya ako. Pero huli na nang malaman ko ang tunay na dahilan. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Mark. At ito, ang aking secret file. 5 taon. 5 taon kaming nagsama ni Kara. Sa simula, masaya. Pero, nitong huli, naging impyerno ang buhay namin. Naging malamig si Kara sa pakikitungo niya sa akin.
Mainitin na ang ulo. Iritable, laging pagod. Tuwing lalapit ako sa kanya para yumakap, tinutulak niya ako. Sagot niya sa akin, "Pagod ako, Mark. Huwag ngayon." Yun at yun ang lagi niyang sinasabi. Bukod pa roon, naging sobrang kuripot niya. Ang sweldo niya bilang nurse, hindi ko na rin nakikita. Ayon sa kanya, tinatabi raw niya. Pero wala naman kaming naipupundar. May negosyo akong isang maliit na talyer, pero palugi na ito. Ayaw niya naman akong pahiramin ng kahit konting halaga. Kahit piso. Madalas niya akong sermonan. "Mark, magsikap ka nga, huwag kang panay-asa sa akin." Dahil dito napagod ako. Unti-unti akong bumitaw sa relasyon namin. Saka ako nakilala si Dayan. Isang dalaga, masayahin at laging nandyan para sa akin. Noong mas gumanda ang takbo ng ugnayan namin ni Dayan, nagdesisyon akong mag-file ng annulment para sa kasal namin ni Kara. Akala ko nga, magagalit si Kara. Akala ko rin iiyak siya. Pero noong naibigay ko na sa kanya ang mga papeles, tinitigan niya lang ako ng blanco. "Okay, kung yan nga ang gusto mo, pipirma ako." Yun lang ang mga sinabi ni Kara. Walang emosyon, walang bahid ng takot o pag-aalinlangan. Kahit nga galit, wala eh. Pumirma siya. At ang huling sabi niya sa akin ay, "Basta ang bahay sa'yo na. Bukas agad, aalis ako." Ganun lang kadali. Walang away, walang paliwanagan. Umalis siya, dala lang ang isang maleta. Pakiramdam ko'y matagal na niya akong gustong iwan. Nakahinga na ako ng maluwag. Sa wakas, malaya na ako sa piling ng isang asawang walang pakiramdam para sa akin. Fast forward, isang buwan matapos umalis si Kara, nagpasya akong mag-general cleaning. Lilipat na rin kasi si Dayan sa bahay. Kaya kailangan kong alisin ang lahat ng mga bakas ni Kara. Nilinis ko ang kwarto. Itinapon ko ang mga lumang damit na naiwan niya. At sa huli, nakita ko ang paborito niyang unan. Ito ay isang lumang unan na kulay dilaw nang dahil sa kalumaan. Yung punda ng unan, tahi-tahi na. Ilang beses ko nang sinabihan si Kara noon na itapon na lang niya yun. Kaso ayaw niya. Sabi niya noon, "Importante sa akin to, Mark. Dito ako nakakatulog ng mahimbing, no?" Nandidiri akong hinawakan ng unan niya. Parang ang baho na kasi. Kaya naisip ko, itatapon ko na lang to. Wala naman na rito si Kara. Dadalhin ko sana sa basurahan sa labas yung unan niya. Pero naisip ko, nalabhan muna ang punda para gawing basahan sa talyer. Sayang din kasi yung tela. Kaya tinanggal ko ang punda. Pagkahubad ko nung tela, may napansin akong kakaiba sa mismong unan.
May tahi ito sa gilid na para bang sinadyang buksan. Tinahi uli gamit ang kamay. At doon ko na napansin na merong matigas na bagay na nandoon sa loob. At dahil curious ako, kumuha ako ng gunting at hiniwa ko ang tahi. Bumuhos ang laman ng unan. Hindi bulak ang laman. Nagulat ako sa bumulagta sa akin. At hindi ko inaasahan na yun ang sasagot sa maraming katanungan sa utak ko sa mga lumipas na taon. Notebook, passbook, medical results. Ito ang mga nakita ko na siyang nagpahina ng tuhod ko. Napaupo ako sa gilid ng kama. Binuksan ko ang notebook. Diary pala yun ni Kara. Binasa ko yung isang entry. January 12, 2023. Confirmed. Stage 4. Glioblastoma. Brain tumor. Sabi ng doktor, may 1 taon na lang ako. Ang sakit ng ulo ko. Parang binibiyak. Pero hindi ko pwedeng sabihin kay Mark. Bagsak ang negosyo niya. Kung malalaman niyang may sakit ako, ibebenta niya ang talyer para ipaggamot ako. Mauubos ang pera namin sa wala. Ayokong iwan siya na walang-wala. Binuklat ko ang ibang pahina. Binasa ko naman yung entry niya noong March 5, 2023. Sabi niya, ang hirap magpanggap na masungit. Tuwing niyayakap niya ako, gusto ko siyang yakapin pabalik. Pero ang sakit ng katawan ko, hindi ko kaya. Kailangan iparamdam ko sa kanya na hindi ko na siya mahal. Para kapag nawala ako, hindi siya masyadong masaktan. Mas madaling mag-move on kapag galit ka sa taong nang iwan sa'yo. DJ Rocky at DJ Jello. Gulat na gulat ako sa mga nababasa ko. Pero hindi pa doon natapos ang curiosity ng utak ko. Binasa ko pa yung ibang nilalaman ng diary niya. July 20, 2023. Sabi niya, nag-overtime ako sa ospital kahit nahihilo na ako. Kailangan kong makaipon. Hindi para sa akin, kundi para sa utang ni Mark sa bangko. Malapit na nilang rematahin ang talyer niya. Iniipon ko ang bawat sentimo dito sa passbook. Kapag namatay ako, ito ang magsasalba sa kanya. Naluha na lang ako bigla. Hindi ko alam na ito palang tumatakbo sa isip niya noong mga panahong yun. Hindi rin ako mapakali. Binuklat ko ang sumunod na entry niya. May sinulat siya nung araw na naghiwalay kami. September 15,
2023. Ang saad niya, binigay niya ang papeles. Gusto na talaga niya akong hiwalayan. Ang sakit. Sobrang sakit. Pero tinanggap ko. Dahil ito ang pinakamagandang regalo ko. Para kay Mark. Ang kalayaan niya. At least kung sakaling mamatay ako sa susunod na buwan, hindi na niya kailangan pang makita ang paghihirap ko. Maging masaya sana siya kay Dayan. Binitiwan ko ang diary. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinukuha ko ang passbook. Sa akin nakapangalan yung passbook. Ang balanse sa account ay nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Hindi ako makapaniwala. Saka ako nakita ang huling papel na galing sa unan. Isang sulat na nakaipit. Sulat kamay ni Kara. Sabi sa sulat, Mark, kung nababasa mo ito, ibig sabihin, tinapon mo na ang unan ko. Okay lang. Ibig sabihin, naka-move on ka na. Ang perang nasa passbook ay para sa talyer mo. Bayaran mo ang utang mo, ha? Ayusin mo ang buhay mo. At huwag na huwag kang mag-aalala para sa akin. Okay lang ako. Masaya ako na minahal kita. Masayang masaya. Ang unan na ito ang naging sandalan ko tuwing umiiyak ako sa sakit. Para hindi mo marinig. Ngayon, wala na ang sakit. Mahal na mahal kita. Paalam. Napasigaw ako sa bigat ng emosyong naramdaman ko. Sigaw ako ng sigaw. Yung bang abot hanggang kapitbahay yung alingaw-ngaw ng paghiyaw ko. Yakap-yakap ko ang lumang una ni Kara habang humahagulgol ako. Dito na unti-unting luminaw ang lahat sa akin. Ang pagiging masungit niya, ang pagiging kuripot niya, yung panlalamig niya sa akin sa tuwing yayakapin ko siya, lahat pala yun. Lahat pala yun. Proteksyon niya para sa akin. Agad akong nakipag-communicate sa pamilya ni Kara. At dito ko na nalaman ang masakit na balita. Wala na pala siya. Nung mismong araw na yon, nung umaga ng araw na yon, binawian siya ng buhay. Sa hospice, inaantay raw ako.
Pero ayaw niya raw akong maistorbo. Dahil masaya na raw ako. Pumunta ako agad sa burol ni Kara. Doon ko nakita ang mga labi niya. Pagsilip ko sa kabaong niya, ang payat-payat niya. Wala siyang buhok dahil sa chemotherapy na dinanas niya. Gusto raw ni Kara na kung ano daw yung itsura niya na mawawala siya sa mundong to. Yun daw yung look na gusto niya sa burol niya. Wish granted. Pero ako yung wish ko, mahagkan ko siya uli. At dito na ako humingi ng tawad. Kara, ang tanga-tanga ko. Sorry kung hindi ko naramdaman. Sorry kung iniwan kita. Alam ko na kahit ano pang iyak ko, hindi na siya didilat pa. DJ Rocky at DJ Jello. Nagdesisyon akong hiwalayan si Dayan. Ginamit ko ang perang iniwan ni Kara para iahon ng talyer. At pinangalanan ko itong Kara's Motors. Araw-araw, bago ako matulog, yakap ko pa rin ang lumang una ni Kara. Ang amoy nito, ang pinaka-mabangong amoy para sa akin. Kahit mabaho na ito. Kahit mabaho na. Yun kasi yung amoy ng... Yun yung amoy ng tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na handang magparaya. Magtiis. At masaktan. Para lang sa ikabubuti ng taong mahal niya. Siguro nga'y nasa huli talaga ang pagsisisi. Habang buhay ko itong babaunin sa puso ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Mark. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Intern ako at ginawa akong kabit ni Sir kasi hindi na raw nagpapagalaw ang asawa niya. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Noon, galit ako sa mga kabit. Siguro dahil na rin sa trauma ko sa past relationships ko. Gayunpaman, nagkaroon naman ako ng boyfriend at 1 taon na kami. Pero hindi ko akalain na meron akong magagawa sa buhay ko na ayaw ko. Itago niyo ako sa pangalang Adja. I'm on my early 20s. Isa akong estudyante mula sa Bulacan. At dahil internship period na namin, napunta ako sa isang lugar na malayo sa kinagisnan ko. Bulacan lang din naman pero ibang bayan.
At dito na pala magsisimula ang pangyayaring hindi ko akalaing mangyayari sa akin kailanman. This is my secret file. Sa lugar na ito, nakilala ko ang isang lalaki na magpapaiba ng pananaw ko sa buhay ko. Itago natin siya sa pangalang Sir Uwe. 32 years old, piloto, may second degree, at may asawa. Nung unang araw pa lang na makita ko siya doon sa department, alam ko na siya yung tipo ko lang lalaki. Matangkad, around 6'2" yung height. Maganda yung katawan na parang may pagka-dad bod. Malakas yung boses na parang madidinig mo talaga yung pagkalalaki niya. At higit sa lahat, pogi. Nung makita ko siya, nung una nasungitan ako pero gusto ko pa rin siyang makaklose kasi alam ko na marami akong matututunan sa kanya. Isang araw nagbibiruan kami habang nasa trabaho. Tinanong niya ako kung may boyfriend ba ako. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ko at sinabi kong wala. Well, hindi rin kami public ng boyfriend ko. Maski picture namin, hindi kami nag-upload sa social media accounts namin. Kaya mukhang single din siguro kami pareho. O lalo na ako. Then, sumagot si Sir Uwe ng bakit. I got the looks naman. Biniro ko siya at sabi ko, ang hanap ko po kasi sugar daddy mula sa ibang bansa na magbibigay sa akin ng pera. Then natawa siya sa akin. Hindi ko nga alam kung may something si Sir Uwe sa nasabi ko sa kanya o na-offend ba siya. Basta iniba ko na lang yung usapan. Then time pass, mas nakikilala ko si Sir Uwe. Napapagkwentuhan namin yung tungkol sa bahay nila sa Amerika, Baguio at La Union. Minsan nga nag-iya pa siya sa akin na kung gusto daw namin dumalaw sa rest house nila sa La Union. Pinakita pa na sa akin yung itsura ng rest house nila. Then tuloy-tuloy yung kwentuhan namin hanggang sa naging busy na uli kami. Then may isang beses, nasaktuhan niya ako na nag-iisa sa pantry. Doon nagkwentuhan kami uli. Na-open ko sa kanya na nagje-gym ako dati pero natigil lang. Simula nung namaga yung tuhod ko dahil na-twist sa upuan. Maya-maya pa inaya niya na ako mag-jogging sa oval. Hindi ko naman tinanggihan si Sir kasi sino ba naman ako para tumanggi sa kanya. Nag-set kami ng araw at oras pero hindi natuloy kasi parehas kaming late nagising. Pagod kasi sa duty. Kinabukasan, nagpaalam ako sa chief tech namin na absent ako dahil death anniversary ng tatay ko. Sinabi ko rin yun kay Sir Uwe dahil close na rin naman kami. Sabi niya, i-chat ko lang daw siya sa Facebook kung a-absent ako para alam niya kung ano ang division ng mga gawain at makapag-adjust habang wala ako. Sinunod ko yung gusto niya. DJ Rocky and DJ Jello. Hindi ko sigurado pero parang may something na sabi ni Sir. Night duty kami noon. Then nag-iya si Sir Uwe na kumain sa isang parisan malapit sa dorm ko. Nag-iya ako ng ilan sa mga kaibigan ko kasi may kutob lang ako na parang may moves tong si Sir Uwe sa akin na mai-issue ako. At ayoko ng issue, no? Pero dumating siya, inangkas niya ako sa motor niya. Kasi sayang daw yung pamasahe ko. So, pumayag naman ako. Okay naman, hinatid niya ako uli sa dorm ko. Then kinabukasan, niyaya niya ako uli mag-breakfast sa isang fast food restaurant. Doon naman kami nagkwentuhan. Then nag-grocery kami. Then pinag-grocery niya rin ako. Nahihiya ako noon pero pinilit niya ako. Isama ko na lang daw sa babayaran niya. Basta maraming beses na lumabas kami,
Nagkakakwentuhan kami. Tapos parang nalilito na ako kung ano ba talaga yung pakay niya sa akin. Inisip ko na lang baka ganun lang talaga kabait si Sir Uwe. Hanggang sa may nakumpirma ako. Lumabas kami, humahanap ng kapihan, wala kaming mahanap, kaya niyaya niya ako na sa apartment na lang kami magkape. Smooth naman lahat walang masamang nangyari. Nagpapasa pa nga ako sa kanya sa Google Drive ng mga reviewer niya nung nag-aaral pa siya kasi kumpleto siya sa reviewers. Pinagtimpla niya ako ng kape, konting kwentuhan, tapos hinatid niya ako ulit sa dorm ko. Sumunod na linggo, niyaya niya ako ulit sa apartment niya para magkape. Gusto ko lang naman manood ng pelikula kasi maganda yung build nung entertainment hall niya. Malaki yung screen tapos malakas yung volume ng speaker. Bagong ligo ako noon nang pumunta ako sa bahay ni Sir Uwe. Nakatapat pa sa akin yung aircon niya. Nilalamig na ako. Pinalipat niya ako sa tabi niya kung saan siya nakahiga sa kama niya. Then sabi niya humiga na raw ako para mas ma-relax yung katawan ko. At makapanood ako ng maayos. At hindi ko alam kung anong kademonyohan ang sumapi sa akin. Kaya hindi na rin ako nakapalag sa gustong mangyari sa amin ni Sir Uwe. Oo, DJ Rocky at DJ Jello. Nangyari ang hindi dapat mangyari. Grabe, parang ito lang yung mga napapanood ko. Never ko pa tong naranasan sa mga ex ko at lalong-lalo na sa current boyfriend ko. Dahil ayaw ko rin. Ilang beses niya na nga ako ni-reject sa ganung topic, no? Nakakabaliw pala. Yung ganitong pakiramdam. Yung nakakaining. Yung pag naibibigay na sa'yo yung matagal ng gusto ng katawan mo. And ilang beses na ulit ang nangyari sa amin. At dito ko na naramdaman na unti-unti nang nahuhulog ang loob ko kay Sir Uwe. Hanggang sa nag-resign siya sa trabaho niya. Dahil kailangan niya nang umuwi ng Baguio, hometown ng misis niya, para asikasuhin ang mga pinagagawa nilang apartment doon. Sa pagkakataong yun, nahirapan kami. Bantay sarado kasi siya ng biyanan niya at syempre busy siya. Bumabalik-balik pa rin naman siya dito sa Bulacan dahil marami pa siyang mga dokumentong inaasikaso. At kapag umuwi siya dito, may nangyayari sa amin. Magche-check-in kami. Tapos babalik na naman siya sa Baguio para magbantay ng mga proyekto. DJ Rocky and DJ Jello, binibigyan ako ng pera ni Sir Uwe, pandagdag sa allowance ko kasi alam niyang kinakapos ako. Mabait siya sa akin. At para bang siya yung tumutupad sa lahat ng mga pangarap ko. At isa rin dun sa mga pangarap ko yung makapunta ng Baguio. Sinagot niya yung pamasahe ko, pagkain ko, yung hotel na tinitirhan ko. Ang alam nga ng boyfriend ko, ang dahilan ng pagpunta ko ng Baguio ay dahil gusto ko mapag-isa sa birthday ko. Yung gusto ko bang mag-celebrate mag-isa. Pero ang hindi alam ng boyfriend ko, na habang nandun ako sa Baguio, punong-puno ng hiyawan ng kwarto ko. Nandun din ang tawanan. Dahil magkasama kami ni Sir Uwe. Nung nasa Baguio ako, ang sistema ni Sir Uwe, pupunta siya sa bahay nila para matulog. Tapos babalik siya sa akin for 2 hours para ibigay niya sa akin ang happiness. At ganun din ako sa kanya. Then babalik siya sa site, babalik sa akin, uuwi. Masayang masaya na ako noon. Hindi ko man nalibot ang Baguio. Pero ibang klase
yung adventure namin ni Sir Uwe. Ganun na yata kalaki yung pagmamahal ko kay Sir. Then, nalaman ko na uuwi yung asawa ni Sir galing ibang bansa. Kaya nagdesisyon kami na itigil muna yung pag-uusap namin. Kasi pag tinuloy namin, baka magkabistuhan. Sabi naman sa akin ni Sir Uwe, magchat-chat siya sa dump account ko pagkaya ng oras niya. DJ Rocky and DJ Jello, miss na miss ko na siya. Pero hindi na bali, nangako naman siya sa akin na dadalhin niya ako sa ibang bansa. Alam ko namang mali. Mali ang ginagawa namin pero hindi ko na matigil kasi ang saya-saya namin. Tinanong ko pa nga si Sir kung bakit siya naghahanap ng iba eh. Ang sabi niya sa akin, nanlalamig na kasi ang asawa niya. At hindi na raw ito nagpapagalaw sa kanya kasi nga may malubha itong sakit. Konting kubot lang, masasaktan na raw to. At isa raw sa mga rason, may problema sa matres ang misis niya. Kaya, para bang pakiramdam ni Sir Uwe, hindi na sila konektado ng misis niya. At ako naman, habang naririnig ko yun, parang handa kong ibigay lahat ng gusto ni Sir Uwe. Kaya lang, pag tinitingnan ko yung profile ni Sir, pag nakikita ko yung picture nila ng asawa niya, nagsiselos ako. Pero ano bang magagawa ko? Di titigan na lang yung mukha ni Sir Uwe. Siguro, hindi naman talaga to panghabang buhay. Once na graduate na ako ng college, baka itigil ko na to. Ayoko naman makasira ng marriage. Kaya sabi ko kay Sir Uwe, sana mag-ingat na lang siya palagi. Nang sa gayon, wala talagang makaalam sa relasyon namin. At wala akong balak ipaalam ito sa iba. Susulitin ko na lang ang bawat pagkakataon na posible ko siyang makasama. Nagmahal lang naman ako eh. Sa maling tao nga lang. And buti na lang, nandyan naman yung boyfriend ko. Masaya naman kami. Pero hindi pa rin may iwasan na naghihintay ako. Naghihintay ng chat ni Sir Uwe sa akin. Naghihintay na magkita kami uli. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky and DJ Jello. Muli, ako si Adja. At ito, ang aking secret file.